Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Then guys, sa mga interesado pala sa ating private reading, nasa description box below ang link ng ating Facebook. Ayan. Message nyo na lang ako guys sa mga gusto pong mag-inquire. Okay? So, tignan natin guys, kanina bang love reading itong masasagap natin. Okay. Okay, so tignan natin guys, kanina bang love reading itong masasagap natin ngayon. Ayan. Kasi na guys, no? Ano kasi ako, yung tapat ng working station ko, puro siya kawayanan. Okay, kanina ba itong love reading? Spirit guide. Meron tayong Four of Pentacles. Oh. Energy to ni person mo. Tignan mo naman siya. So, sa nakikita ko guys sa energy ng person mo, parang tinitignan niya pa rin yung mga binigay mo sa kanya. Kung wala ka namang binigay, pwedeng kung ano man yung parang tumatak sa kanya ngayon eh. Pwedeng pagmamalasakit, pagmamahal. Pwede rin naman guys na yung pagiging responsible mo dun sa relasyon. Okay, tingnan mo naman. So, parang nakukumpara niya ngayon to guys sa ibang bagay, sa ibang tao na sa inyo niya lang pala na feel yun. Kaya siya, hanggang ngayon, iniingatan pa rin niya, hindi pa rin siya guys makamove on. Pwedeng ikaw yung nakipaghiwalay or kung sino man. Okay? Or pwede naman guys na hanggang ngayon magkasama pa rin kayo, pero nandun kasi sa point na itong person na to guys, kung may mga nagawa man siyang pagkakamali sa'yo, parang inisip niya pa rin na siguro ito yung makakabuti sa inyong dalawa. Makakabuti sa'yo at makakabuti sa kanya. So, minsan kasi guys sa relationship, totoo yun no, na hindi porke iniwan tayo ng person natin is ibig sabihin nun, hindi na nila tayo mahal. Minsan kasi kung bakit tayo guys, piniling bitawan ng partner natin, dahil hindi kayo makausad, no? Nandun sa point na kailangan nyo ng space muna kasi nararamdaman nyo mararamdaman nyo na pagka napakabigat ng buhay, napakahirap ng pera sa inyong dalawa na parang piling nyo hilahan kayo pababa. So pag ganyan pagpili nyo hindi kayo ma-ascend sa parehas, kailangan may mag-give way, no? May magbigay daan para mahanap niya kung ano yung porte niya. Okay, mahanap mo ano yung porte mo. Kasi minsan sa relationship hindi natin alam, na sabihin natin mahal natin yung person na yon. Sabihin na natin na hindi natin kayang i-let go yung taong yun. Pero kasi guys, kung lalawakan nyo yung isip nyo or yung pag-unawa nyo dun sa sitwasyon, may isip nyo talaga na parang kailangan pala talagang i-let go tong person na to kasi siya yung malaking bagay sa buhay mo na kailangan mong bitawan para mahanap mo kung ano yung gusto mo, yung pangarap mo. Okay? Na mahanap mo kung ano yung para sa'yo. Okay? So, hayan. Titingnan natin, guys. Titingnan natin. Kasi itong person na to, guys, sabihin na natin na ganon, yung pagtalikod kasi na ginawa niya, guys, hindi dahil hindi ka na niya mahalin. Nandun yung pagmamahal. Okay? Nandun yung pagmamahal, pero itinatanggi na niya. Kasi sa malino na pinapakita sa akin dyan, siguro, kahit maramdaman mo na masamang tao siya sa ginawa niya, pero ginawa niya yan para maging malaya ka. Ginawa niya yan para i-pursue mo yung pangarap mo na hindi niya kayang ibigay, hindi niya kayang suportahan. Okay, tingnan natin guys. Kanina ba itong love reading? So, tingnan mo, pera. Kulang siya sa pera eh. Ang liit ng tingin niya sa sarili niya kasi wala siyang pera. Okay, hindi siya guys ganun karangya. So, sa pinapakita sa akin dyan guys, ano siya
Maliit yung tingin niya sa sarili niya, pwedeng minamaliitin siya ng pamilya mo, pwedeng hinarap siya ng pamilya mo, sinabing, hindi ka nararapat sa anak namin, wala kang pera, parang ganyan, or maliit ka lang na tao, wala kang kakayahan, hindi mo siya kayang sustentuhan, or basta maliit ang tingin sa inyo, pero hindi na siguro guys sinabi na tong person na to sa inyo. Okay, pero parang, ayan, nautal tuloy ako, pero parang ramdam nyo na, may hinala na kayo kung bakit nangyari. Kasi, ramdam mo na mahal ka nitong taong to. Okay, mahal na mahal ka nitong taong to, tapos parang may biglang pagbabagong nangyayari. Okay? Mahal na mahal ka niya, pero bakit biglang ganito siya ngayon? Biglang naging cold siya. Tignan pa natin. So, pwede kasi guys na iba yung culture nitong taong to. No? Foreigner siguro to. Pwedeng pinagkasundo yan. Okay. Meron tayong Ten of Chalice. Sobrang sweet sa inyo na tong taong to. Sobrang mahal na mahal ka nito. Nag-e-effort siya sa inyo. Kahit walang-wala siya guys. Basta makapag-surprise lang siya sa inyo. Meron lang siya maibigay sa inyo. So, mararamdaman mo yung pagiging workaholic niya. And sobrang pagtsatsaga nitong taong to para dito sa relasyon na to. Mararamdaman mo kung paano siya guys doon sa relasyon. Kung paano siya guys nagmalasakit talaga. Okay, so, ayan. Ten of Chalice. So, pinapakita sa akin dito, guys, may mga bagay na siyang hindi sinasabi sa inyo. Basta parang nagsisinungaling na siya sa inyo, hindi na siya, guys, nagiging tapat sa inyo. So, ramdam mo Mararamdaman mo naman, guys, na hindi siya nagiging faithful sa inyo talaga. Pwede faithful, pero hindi, guys, nagiging tapat. So, ano ba yun? Parang loyal. Marami kasi guys ibig sabihin ng hindi naging loyal. Pwedeng ginibab ka na lang niya kasi may dahilan. Meron siya malalim na dahilan. Meron tayong Four of Wands. Wedding okay. Kung ba't sinabing hindi naging loyal or naging faithful? Kasi may ibang involved pero hindi niya gusto yung taong yon. Siguro parang pinagkasundo or para napipilitan siya sa taong yon. Kasi may kakaibang ugnayan sila nung taong yon. So, yun yung dahilan. Tignan mo naman, no? Parang pinipilit niya na lang yung sarili niya dun Nandun sa point na parang pinakikisamahan niya lang tong taong to. Pero wala yung feelings dun. Wala siyang pagmamahal dun sa taong yon. So, ang malinaw na nakikita ko dyan, guys, pinakikisamahan niya lang to. Okay? So, titingnan natin. Pinakikisamahan. Siguro kasi first wife, first husband. Siguro kasi ang iniisip niya yung anak nila. Pwedeng yun Pero kung walang anak guys, pwedeng pamilya kasi yung namamagitan. Pero kasi, sa totoo lang guys, parang ayun nga, hindi mo naman masabing dahil sa pera Kasi wala rin naman siya Tignan mo Okay. Ang feeling nga kasi nitong taong to, ikaw yung tumanggap sa kanya nung wala siyang pera Nung panahong walang-wala siya. Minahal mo siya, inalagaan mo siya, kinalinga mo siya. Okay, meron tayong Ace of Pentacles. Diba? So, ikaw to. May bagong pintong magbubukas sa inyo, lalo na sa career mo, no? Nakikita ko maganda yung daloy ng pera mo. And maraming opportunity na paparating sa'yo. Okay, meron tayong Page of Pentacles. Tignan mo. So guys, ito nag-uumpisa ka pa lang. Nag-uumpisa ka pa lang dito sa bagay na to at hindi pa siya guys sobrang success. Pero nakikita mo na yung sarili mo na parang parang ito yung forte mo. Okay? So parang meron kang inaaral, ituloy-tuloy mo lang yan guys, no? Patungkol sa pera. Nakikita ko may parang magtutuloy-tuloy siya guys Maganda yung ibubunga nito. So, hindi mo pa siya guys gano'n na-appreciate kasi tingnan mo Page of Pentacles. Hindi mo pa gano'n na-appreciate yung bagay na yan kasi wala pang result, no? Hindi pa siya guys totally malakihan. Pwedeng business to, Wheel of Fortune, di ba? Merong magandang ibubunga guys. Ang ganda ng pera mo May nakikita ako dito guys. Ayan. So, kung single mom, single dad ka guys, nung panahong kayo pa nung person na to, bigla kanyang inabandon na, sobrang lugmok Pero kung makita nyo guys, naka-reverse to. Okay? So, nakikita ko dyan,
kinakaya mo na. Hindi mo na siya kailangan. Okay, malakas ang energy ng Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius dito. Okay, tignan pa natin guys, nararamdaman mo. Nararamdaman pala ni person, sorry. Nararamdaman ni person sa'yo. Meron tayong slowdown. 'Di ba? Sabihin, slow. What I mean, nag-overthink siya ngayon. Yung tipong para siyang nakatulala lang. Maghapon lang siya guys tulala. Parang ganun. Hanggang sa gabi tulala pa rin siya. Hanggang sa pagtulog. Lagi kang iniisip. So, yung nararamdaman sa inyo guys, iniisip-isip ka niya. Okay? Ayan. Pinipilit ka niyang i-let go. Pero hindi niya guys magawa. Kasi talagang hindi ka maalis sa isip niya. Okay. Gandang title nun. Hindi ka maalis sa isip na itong taong to. So, tignan natin ano yung tingin niya sa inyo ngayon. Grabe, na-stress siya ngayon sa nangyayari sa kanya. Sabi ko sa inyo guys, down na down itong taong to. Tignan natin guys, ano naman yung magiging action niya, hakbang niya dito sa relasyon nyo. Meron tayong acceptance. Tinatanggap niya na lang, wala siyang choice eh. Nahihiya rin siya guys na wala siyang mukhang maiharap sa inyo sa mga nangyayari ngayon. Kasi sobrang hiyang-hiya itong taong to. Okay, tignan natin guys, outcome. Meron tayong joy. Masaya siya eh. So, nandun siya sa point na masaya na siya kung ano man ang nangyari sa iyo ngayon. Pero malungkot siya eh. Siya naman yung gumawa ng problema, tapos nalulungkot siya ng ganyan, di ba? Pero tingnan mo naman guys, masaya na rin siya kung ano man yung kinahinatnan yung dalawa. Okay? So, tingnan natin guys, zodiac sign. Meron tayong Aries, Taurus, Leo, Capricorn, Pisces, and Gemini. Meron tayong Gemini, Aries, Cancer, Scorpio, Virgo, Aquarius, Libra, and Pisces energy. Sa side mo, nararamdaman mo kay person, meron tayong inner awareness. Okay, so ibig sabihin, dumidistansya ka sa taong to, iniingatan mo na yung sarili mo sa taong to, or sa katulad niya, no? Sa mga katulad niya. Ganon ka naka-sensitive, no? Ganon katindi yung impact na ginawa sa'yo ng taong to. Kaya nga masyado ka ng sensitive. Mahal mo pa rin kasi. Ayan. Marupok. So, ano yung tingin mo kay person? Meron tayong you are deserving. So, nandun ka sa point na, alam mo yon, naging ano ka naman, parang nakontento ka rin naman nung panahon nyo. Then, parang nandun ka sa point na inisip mo na deserve ko tong taong to, mahal ko tong taong to. Hindi ka nagiging plastic sa connection yung dalawa. Pero yun na nga sa point na nag-expect ka pa rin talaga na magkaroon ng continuation dito sa relasyon na to. So, eto ha, para to sa mga taong nag-aantay pa rin dun sa ex nila na ramdam nyo na mahal pa rin kayo na tong taong to at yun pa rin yung pinakita ng card, no? Ano naman yung magiging hakbang mo sa relasyon nyo? Meron tayong fear of abundance. Takot ka. Kasi nga, naunawaan mo siya. Naunawaan mo siya na may problema siya sa pera. May problema siya sa kanyang pamilya. Na kung ano man yung ginawa niya, nilet go ka niya, naunawaan mo. Grabe haba ng pasensya mo dito guys. No? Tignan natin guys, ano naman yung outcome. Sa side mo, meron tayong acceptance. So, yun yung sinasabi. Tinatanggap mo na kung ano man yung sitwasyon nyo ngayon. So, sign mo, meron tayong Leo, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, and Virgo energy. Taurus, Cancer, Capricorn, Leo, Sagittarius, Libra, Pisces, and Scorpio, Virgo energy. So, saan na ba papunta tong relasyon na to, Spirit ka? Tayo guys ng tatlo, saan na papunta? Wow! Alam nyo guys, mahal na mahal nyo pa isa't isa pero pinipigilan nyo na lang to, no? Three of Chalice. Nandun yung galit, tampo. Oo, hindi nyo makaigla. No? Yung tipong galit kayo sa isa't isa or galit ka sa kanya. Pero malino na pinapakita sa akin guys, mahal na mahal nyo isa't isa kung bakit humahantong kayo sa ganyan. Okay, mahal na mahal kayo nito next person mo. Okay, so ayan guys, malakas po yung water sign. Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo. Okay, yes. Aries, Leo, Sagittarius. So, ayan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Again, sa mga interesado sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook message na lang ako guys. Bukas po lahat. God bless and love you all. Bye-bye.